Kung pagod ka na rin mag-sterilize ng coco peat, na-try mo na ba tong horticulture foam? Kung maliit lang din yung area na pwede nyong pagtamnan, bagay na bagay sa inyo tong growing media na to. Rows of lettuce in a neon glow, roots in water, watch them grow. No soil, no mess, just a little flow. Mula naman dito sa foam, literally na ililipat mo lang siya dito sa styro cups na merong sterilized na coco peat. Yan na mismo yung ilalagay mo dun sa grow out container or yung styro box at doon na sila lalaki. Merong ulit nag-pre-order na tong mga dwarf tomato seedlings. Kaya magtatanim tayo ulit. Hindi kamukha ng mga imported na lettuce seeds. Hindi siya 100% na nag-germinate lahat. At mas mabagal sila bago magsimulang mag-sprout or lumabas yung unang dalawang dahon. Patience is the key. Alam niyo ba na kahit natural ang coco peat, maaari pa rin itong makaapekto sa growth ng halaman? Ang mataas na EC level ng coco husk ang nagdudulot niyan. Dahil sa natural salt content. Kapag hindi ito na-prepare ng ayos, pwede itong magresulta sa slow or stress na seedlings. Uploaded na namin ng guide kung paano ito maiiwasan. Available na po ito sa inyong online course access. Mataas ang EC ng coco peat dahil may natural salt residue ito mula sa coconut husk. Kapag hindi nahugasan, pwedeng ma-overfeed o ma-burn yung mga seedlings. Kaya bago nyo ito gamitin, ibabad nyo muna sa plain water for a few hours, then banlawan ng 1 to 2 times. Nakakatulong yan para bumaba yung EC level. Ito yung pinaputok namin, kahapon lang yan. Nag-uumpisa na yung germination. Medyo marami sila. After nyan, lilipat natin dito sa mga rakol. Mula dun sa mga rakol, ayan, dito na sila lalaki. Tapos, from here po, lilipat nyo na lang siya sa cup. Ngayon naman, magpe-prepare tayo ng order na seedlings. Ito nga pala yung mga romaine lettuce. Yan po yung paboritong gamitin sa Caesar salad. Rockwool naman po yung tawag dun sa pinaglalagyan niya. Mas mahal siya kaysa sa coco peat pero mas madaling gamitin at pwede ring i-recycle. Bukod sa products at hydroponic session, may available din po kaming mga ganito para sa mga gusto na magsimula agad. Papaship namin ito via Lalamove kaya naka-box at nilalagyan namin ng tubig para fresh pa din pagdating sa inyo. At kapag lumaki siya, ganito po ang itsura niya. Ayan, tignan mo yung mga seedlings na to, no? Lahat ng nandito sa gawin dito, medyo naka-bend sila pag ganun. Kasi hinahabol nila yung sunlight. Pareho lang din yan kapag nasa sunlight, yung grow lights. Ayan o. Pareho lang din yan kapag nasa labas. While this one, dahil nga nakatapat sila dun sa grow lights, ayan o, hindi sila nakabend. Compare mo dito na nakabend. Okay. Gagawin natin, mabaliktarin natin sila. Ang isang can na ganito ay naglalaman ng 5,000 pieces na seed. We used to count it manually para sa mga gustong bumili ng 100 pieces lang. Nice. Maduduling ka kakabilang niya. But now we have itong easy counter, kaya naging mas mabilis ang pag-pack namin. After nyan, nilalagay lang namin sa fridge or sa styro dahil bawal silang mainitan. Merong mga soft type na rockwool. Nadudurog siya pag nabanlawan or nabasa. Pag ganyan, ginagamit pa din namin to minsan as replacement sa tissue pag nagpapaputo kami ng mga raw seeds. Katulad na to, or nilalagay namin ulit sa seedling tray at nagtatanim ng panibagong punla. Yes, hindi siya organic, pero kung marireuse ko naman siya, I don't think that's such a bad thing.